Okay, magandang araw sa inyong lahat. So, nandito nga pala tayo ngayon sa Kings Park Botanic Garden. Kasama ko ang ating kaibigan si Jeremiah. Hi guys. Isa na siyang citizen dito since kailan ba? Naging citizen ako since 2023. Pero nag-start ako dito sa Australia around way back 2017. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nagsimula si Jeremiah rito? From training visa, ngayon citizen na siya. So, Jeremiah, pare, tanong ko lang sana sa'yo, paano mo ba na-discover tong Australia? Paano mo naisipang pupunta rito? At anong trabaho mo rito? Anong visa nang simula mo? Tingnan natin magkwento si Jeremiah. Actually, nagsimula ako dito way back 2017. And then I just found a agency. And then after that, I applied through that agency. Then started as a training visa for 1 year. Ano bang trabaho mo sa Pinas bago magpunta ng Australia? Sa Pinas, actually, I'm a chef. And then my total working experience there is around 3 years. So that's the entry level. So, ang work niya sa Pinas, mga kaibigan, ay chef. Siya ay chef. Tapos, nag-training visa ka as a chef rin, di ba? Yes. So, 1 year training visa. Then, anong nangyari after ng training visa mo? After training visa, I applied for my working visa. So, when I got that, I get a total of 2 years extended visa. Then I need to get a sponsorship from my company. Then, so yun, 2 years ka na working visa. Nandun ka rin nun sa Sydney, right? yes. Yun. Bali, magkasama kami, magkatrabaho kami ron. Tapos, ang nangyari nun, after 2 years, anong mga process ang ginawa mo dun? So magkano yung roughly na gastos mo? Actually, while I was on my working visa, I already applied for my permanent residency through another agency. And then roughly I gastos ko around 20,000 for my agency. And then AUD yun, Australian dollar yun. Yes. Medyo mahal din ang mga processing fee at saka yung gastos dito bago kami naging citizen dalawa. Yes. Lalo na si Jeremiah kasi dumaan siya ng iba't ibang agency. Yes, correct. From training visa muna tayo. So, training visa, roughly magkano ginastos mo sa training visa? Training visa roughly around 7,000 AUD. Like all the expense na yon. Pero hindi pa kasama yung mga plane ticket and everything. So yun guys. Way back 2017 ba yan? Yes, 2017. Way back 2017, nag-start kami, parehas kami ng taon noon, 2017, nag-start kami dalawa as training visa. So ako naman, medyo mas mahal yung binayaran ko kasi kasama ko agad yung wife ko noon. Kung siya gumawa siya ng 7,000, siguro plus 3,000 yun. So, mas ang ginastos ko noon is around 10,000 AUD. Siya 7,000, single lang siya. Correct. After noon, nag-apply kami parehas, same agency, Same company. Yes, correct. Magkano ginastos mo nun? At that time, it's become more expensive. I think almost 10,000 AUD na. Yeah, I think that's... And kasama ba yung skills assessment mo doon? Skills assessment, no. Roughly, ang alam ko noon, 3,000 ang skills assessment natin, di ba? Yes. So skills sa mga hindi nakakalam, ang skills assessment is yung qualification mo sa Pinas na gain mo, pati yung education mo, kailangan mo siyang i-convert dito sa Australia, tama, di ba? Correct, yes. So ang gagawin nila, imbis na mag-aral ka mag-aral ka uli at mag-student visa ka, ang gagawin na lang is kung may experience ka at na-graduate ka ng 4 years doon as a chef ka, yes, is co-convert na lang yon. Pero kailangan mo magbayad ng 3,000 AUD, right? Yes. Tapos nun, meron pa tayong certificate for pagdadaanan mo RPL. yung test Yes. sa isang qualified chef dito sa Australia,
25 questions siya. After mo magbayad ng 3,000 AUD, anong sunod na binayaran mo? Yun na yung on the process na ako sa permanent residency. So, yun, nagbayad ako through agency and then sila na hanap ng sponsor, maging sponsor ng company. Pero meron pa yon. Kailangan pang kumuha ng IELTS or PTE. Yes, IELTS. So, kailangan mong score band, I think, for the PTE is 50 each band. yun, isa pang kailangan mo rito, bukod doon sa skills assessment mo, sa experience mo, is yung English test. English so, test. kailangan ma-meet mo yung criteria nila, which is sabi niya sa PTE 50 each band. Yes. So, kailangan mapasa mo rin yun. So, yan ang kailangan mo. Unang-una, kailangan mo ng experience. Experience, correct. Experience mo, tama yon as a chef. Tapos, kailangan mo ng skills assessment. Yes. After mo ng skills assessment, alam mo ng English test. English test. English test, kailangan mo ng agency para makapag-apply ka sa Yes. Australia ng visa mo as kung working visa or permanent visa. Pero bago ka maging permanent visa, nag-experience ka ng 2 years as yes. working visa. So Yes. hindi naman po madali rin yung pinagdaanan namin dalawa. So Yes. nag-start siya 2017, ako rin 2017, working visa, and then nag-apply kami ng permanent visa. Yes. Pero guys, ito sa mga nakakaalam bakit ba napabilis yung proseso namin? Kasi hindi nyo mapapansin yung iba matagal ang proseso. Pero ang sabi ko sa kanya noon, mas madaling makapag-apply ng permanent residency na may mag-sponsor sa'yo ng gano'n is pupunta ka ng Regional area. That's the best way para makakuha agad ng permanent residency. Kasi yung iba iniisip nila, nasa Sydney sila, sa Melbourne. So kung pumunta ka ng regional area, yung hindi masyadong matao, hindi masyadong mas madalis yung process ng permanent residency nila. Tanungin natin siya saan siya nagpunta. Actually, pumunta ako sa Hamilton Island. That's part of Brisbane, but it's far away from any other islands. So nagstay ako doon as minimum is 2 years. So imagine niyo galing kami dalawa ng Sydney. Pero ang nauna ko sa kanyang lumipat ako sa Uluru, which is part ng Northern Territory, and ang nilipatan ko is nasa gitna siya ng disyerto, nasa gitna siya ng mapa ng Australia. Yes. Sa siyang resort. So tatanong ng mga tao, bakit ka pumunta dyan? Wala kang makikita dyan. Yes. Disyerto. Nasa gitna ng mapa ng Australia. Yes. At nandun lang ako nakatira sa resort. After nun, ang pinakamalapit na city is 5 hours drive from our resort. So ba't ako pumunta ron? Tataas sila. Ang layo nun pare. Wala akong kaibigan, walang Ang sagot ko sa kanya lagi is para maging permanent resident. Yes, kailangan talaga. Pumunta Kailangan ako na ron. kailangan. So nandun ako, tumawag siya sa akin, pare, pwede mo ba ako dyan? Nag-try siya doon. Pero Unfortunately hindi yes. siya nakuha. Pare, pero sabi sa kanya, huwag siya mawala ng pag-asa. Yeah. Try mo sa ibang regional area, which is yun nga, napunta niya pare. Hamilton Island. Isa siyang sikat na lugar din. Sikat na lugar. Ayos siya, pero Yes. nasa island siya. Yes. Wala siya sa city na City. Sydney or Melbourne or Sobra Brisbane. siyang isolated. And luckily, maraming Pinoy din doon. Ang pwede naming bigay na tip sa inyo guys, kung nandoon kayo sa Sydney or Melbourne, huwag kayong kasi huwag kayong mag-stick dyan. Kung may nag-offer sa inyo dyan ng working visa, okay, pero sobrang dami ng competition dyan, di ba? Yes, correct. Kasi lahat ng tao nandyan Sydney, Melbourne, anong ginagawa nila ron? May estudyante, Yes, lahat may andun na. working visa, may student visa. Correct. Basta lahat ng klase ng visa Subclass. na tao Yes. nandyan. Training visa, working visa, student visa. So lahat sila gusto nila maging permanent resident. Yes. Nagsisiksikan sila dyan, sobrang crowded, and then pahirapan. Yes. Kaya ang advice namin sa inyo is pumunta ng Regional. regional area. Gaya netong Perth ngayon, medyo dumadami na rin yung tao rito kasi Correct. during pandemic, ito yung the most isolated na lugar dito sa Australia. Yung Sydney, Melbourne, Brisbane, yung Queensland, Adelaide, pwede mo siyang lahat i-drive, pero naka-separate yung Western Australia. Mas Yeah. malayo siya pag dinrive mo. Yes, sobrang layo niya. At mahal din ang pamasahe from Sydney. Eto, magkano pamasahe mo sa Sydney? 400, that's only one way. One way.
halos kalahati na ng pamasahe from City to Yes, Pinas. correct. So yun, ang mapapayo namin sa inyo, pumunta kayo ng regional area, doon kayo maghanap ng mag-sponsor sa inyo, mas mabilis yun. Yes. Diba? Gaya ng ginawa niya. So after mo maging permanent resident, saan ka pumunta? After ko maging permanent residency, nagstay ako dito sa Perth. Yun. Dumiretso ako sa Perth. Once na naging permanent resident ka na, pwede ka nang umalis. May freedom ka na para mamili kung saan mo gusto magstay na state or kahit anong gusto mong trabaho na i-pursue. During that time, ano pa yun? COVID era pa yun. Yes. So, after nun, saka lumipat, pare. First, nag-try muna ako sa Melbourne for a couple of months. Nagstay ako doon, nag-work din ako as a chef. And at that time, di naman sa sinasabi kong hindi ko nagustuhan ng Melbourne, pero yung time na yun medyo magulo pa isip ko, so I decided to move again to other state. So I tried my luck here in Perth, and yeah, on that time I really like Perth, so I stay here for 2 years. At sa masasabi lang sa inyo, kahit saang lugar, kahit Sydney man yan, Melbourne, Perth, Yes. Northern Territory, sobrang daming Pinoy. Yes, di mawawala ang Pinoy kahit saan. Ang sinasabi ko sa inyo guys, ang ma-advise ko sa inyo, huwag kayong matakot na lumipat ng ibang state. Kasi kahit saan may Pinoy. Yes, di nawawala Huwag yun. kayong mag-stick sa Sydney or Melbourne. Try nyo rin magpunta ng ibang state. Correct. Diba? Yes. O, try naman natin yung para sa mga gustong pumunta rito sa Australia or sa mga nandito na medyo nagdadalawang isip. Ano bang mga struggle na pwede natin pagdaanan nung bago ka rito? May culture shock ka ba rito, pare? Oo, number one yung culture shock. Tapos, for me, as my experience as a chef, kung ano yung ginagawa kong trabaho sa Pinas, pagdating mo dito, iba talaga. So, nahirapan talaga ako mag-adjust nun. And, syempre, hindi naman lahat makakasundo mo kaagad sa unang mga sa pakikisama, sa unang mga trabaho. So, syempre, hindi talaga mawawala yung may ibang lahi na tayo nung time namin, kasi kami, nung working visa kami. Syempre, hindi kami permanent resident noon. yes. Sobrang medyo mahirap talaga yung pinagdaanan din namin kasi yung oras namin dumalagpas din talaga sa overtime, tapos tapos minsan hindi nababayaran. Hindi nababayaran lalo na kung busy. Overtime tapos split hours ka pa, di ba? Broken shift kami nun. 3 hours kaming break time. Yes. So, lunch time kami. Then, after 2 or 3, break ka. Break, tapos 3 hours, balik ka ulit for dinner. Correct. Tapos nun, linis ka, uwi ka, tulog, pahinga. Back to work ka. Pero so wala talagang work-life balance ng panahon na yun. Pero ang sinasabi ko sa kanya lagi noon, at sinasabi niya naman sa akin na huwag tayong sumuko, pare. Kasi kaya tayo nandito para maging permanent resident. Yes, kahit anong struggle yan, kailangan talaga. Lagi mo lang iisipin bakit ka nandito sa Australia. Yes, nandito ka na eh. So gawin mo na lang yung best mo. Magtiis na lang. Isa pa yun nga, marami kaming napapanood or kakilala minsan, yun nga, once na nagtrabaho sila doon sa company na yon is ayaw na nilang umalis. Yes. Nagiging na sila. Ayaw na lumabas sa comfort zone, mga ganun ba? Ayaw na lumabas sa comfort zone nila. In-expect nila na mahaba pa yung working visa nila or graduate visa nila. Yeah. Pero dapat alamin nila kung nag-i-sponsor yun ng permanent residency visa. Kasi yun ang mahalaga. Mahalaga yun. Allowed ka naman na mag-apply ng maghanap ka ng company na mag-sponsor sa'yo. Pero yung iba kasi, di ba, natatakot sila na lumipat ng regional area kasi inisip nila mapapalayo sila sa city, sa mga ganun, pamilya. Pero syempre, for the future muna dapat ang iniisip nyo. Ang sa amin dalawa, ang iniisip namin is kung saan kami magiging permanent resident. Kailangan talaga para tumagal kayo dito sa Australia. Yun ang isa sa mga masishare namin sa inyo na huwag kayong mag-stick sa sikat na lugar like Sydney and Melbourne.
pwede kayong pumunta na kahit sa isang Part ng Australia, kahit sa dulo-dulo pa yan. sa kahit isang part ng Australia na regional. Correct. Kasi siya nga pumunta siya ng Napalayo ako noon. Thailand. Andito pa yung mga kapatid ko noon. Pero talaga pinili kong lumayo. Para lang talaga sa future. kami pumunta kami ng disyerto ng asawa ko para lang sa permanent visa. Permanent resident visa. So, yun. After nun, naging resident na kami dalawa. Yes. Siya, bumalik siya ng Sydney. Yun sinasabi namin. Hindi porket sa Sydney ka, Hindi ka lang. Doon ka na lang. wala kang makuha ron. Kasi gaya nung company namin, nag-i-sponsor siya ng permanent residency. Pero kailangan mo magstay ng 4 years, di ba? Yes. After 4 years sa nila i-apply. Susulitin muna nila yung Correct. working visa mo. Ang ginawa namin, nag-shortcut kami. Oo. After 2 years siya, lumipat siya ng Christmas, Ng Hamilton Island. Hamilton Island. Ako lumipat ako ng Uluru. Uluru, which is sa gitna ng mapa ng Australia. At yun, nag-sponsor sa amin ng permanent resident. Imagine niyo lang guys, magkaibigan talaga kami noon. Pero pinili pa namin maghiwalay noon. Wala Para lang talaga sa future namin. Once na maging permanent resident ka na, pwede kang magpunta na kahit saan. Oo. Like today, magkasama kami. Oo. Sa Sydney na siya natira. Ako, pinili ko na magstay dito sa Perth. Sa Kasi nagustuhan ko yung klima rito. May free will na kayo guys. Yun lang yun. May free will na kayo. Punta kahit saan eh. Oo. Hanggang sa naging citizen na kami dalawa, Oo. siya, pasyal-pasyal na lang to guys eh. Ako, nagkaanak na kami rito. Yung pang isa, anong kagandahan ng benefits ng naging permanent resident ka sa anong citizen ka? Actually, kung sa government, yung mga maraming discount. May Kaya na, sa government, like sa Medicare, lahat sa hospital bills mo, ayan, lesson. pang hospital bill, Yes. na try mo na bang pumunta ng hospital dito? Oo, pagka pa-check up ka is either may discount kang malaki or wala ka nang babayaran talaga, totally. Ako kasi nasugod na ako ng emergency dito. Yung ambulansya dito sa state namin, Yes, yeah. hindi siya covered ng government pero may private health insurance kami. Yun ang ginamit. Malaking tulong yun guys, malaking tulong yun. Pero kagaya ko, ilang beses akong chine-check up sa hospital dahil sa health ko. Libre lahat, wala akong binayaran. Wala akong private insurance para sa hospital cover ko. Pero sagot yun ng Medicare, lahat. Tapos yung asawa ko nanganak dito, libre din yun, pare. Wala akong binayaran kahit piso. Naka-private room pa kami. Diba? So yun. Maganda ang benefits talaga ng So Australia. anong mapapayo mo sa mga aspiring na gustong pumunta ng Australia or mga nandito na naka-student visa or naka-working visa na gusto maging permanent resident dito sa Australia or after nun is pwedeng maging citizen? Anong mabibigay mo na advice? So, ganun lang guys. Like, sa simula talaga, wala namang madali sa simula eh. Step by step lang lagi ang proseso. So, sa simula, mahirapan ka talaga. Pero, lahat naman talaga kasi dumadaan sa ganyan eh. Wala naman talagang madaling paraan para makuha yung nasa itaas eh. Kung yung iba nagtataka, bakit si Jeremiah, bakit si Christian citizen na, ano bang ginawa nila, ba't sila ang bilis? Hindi ganun yun guys. Ang lagi ko sinasabi sa kanya, pag may binayaran ka, mahal yung ganitong visa, mahal yung ganitong guys, investment yun guys. Investment yun. Para ka nag-invest. Investment Kasi yun. Yung iba, kumita ka ng 10,000. Savings mo na yun. Savings mo na. 30,000 AUD as a training visa ka or working visa ka. Isipin nila, may hawak na akong ₱1,000,000. Tutuloy ko pa ba rito? Sobrang hirap. Kasi let go mo yun eh para magstay ka pa rito eh. Or babayad ko pa yun para still have options. Para sa permanent visa ako. Which kagaya namin, ginawa namin. Sabi ko sa kanya, investment yan pare, mag-invest ka. Nag-invest siya ng 20,000 for the permanent visa. Ngayon, citizen na siya. Yun eh. Nag-invest ka para sa future. Kailangan talaga yun. At yun nga, huwag ka mag-stick sa comfort zone, huwag ka mag-stick doon. Kailangan talaga mo
kung mag-student visa kayo rito, kung ano yung experience nyo sa Pinas, much better, yun ang pag-aralan nyo. Correct. At check nyo kung nasa listahan siya ng government approved na list ng occupational list na may pathway sa permanent residency. Yes, yeah. Yun ang dapat nyong alamin, guys. Kagaya namin, chef kami, or say mo chef or cook, at meron kaming pathway nun for permanent residency. Tapos yun ang tinuloy-tuloy na. Yun ang ginawa namin pathway. Yan. Ngayon, naging citizen na kami rito. So yun lang guys. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Talagang sa una, may culture shock yan eh. Kasi hindi naman puro Pilipino makakatrabaho mo rito, iba-ibang lahi. Pero mostly, kung matapat ka ng Australian amo mo, mahigpit din sila guys eh. Pero once na alam nila na kaya mo yung trabaho, pababayaan ka nila, hindi ka nalang intindihin sa trabaho mo, huwag ka lang magkamali. Tapos yun, itatrato ko nila isa sa kanila yun. Tama naman yun guys. Yun. So yun guys, ganito na lang yung vlog namin. Ito na lang, yun lang yung papayo namin sa inyo. Kaya yun, may mga mas maraming opportunity rito kapag naging permanent resident ka na or citizen ka na. Marami ka na magagawa. Kahit Correct. hindi mo na ituloy yung trabaho mo dati, pwede mo nang iwan ng gusto, maging cleaner ka dyan. Kung gusto mo lang madaling trabaho, or kung gusto mong mas mataas yung trabaho mo, mag-aral ka uli, lahat magagawa mo na guys. So, freedom na kayo yan. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko for today. Sana may natutunan kayo sa aming dalawa. So, kita-kita ulit See you in the next vlog. Paalam.